Mga idol, mukhang umiinit na naman ang usapan online. Maraming netizens ang napapaisip at nagtatanong, may pagkakahawig nga ba ang nangyayari ngayon kay Viancy kumpara sa nangyari noon kay Erica? Hindi natin maiiwasan, lalo na't may mga lumalabas na komento na nagsasabing, sa umpisa lang daw masarap kapag may bigating sponsors, pero pag tumagal, nawawala rin. Kaya tuloy, ang tanong ng marami, ito na ba ang senyales ng isang paulit-ulit na kwento? Kung babalikan natin, hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat kung paano nagsisimula ang mga ganitong sitwasyon. Sa umpisa, todo suporta, todo tulong, at talagang ramdam mo ang pag-angat. Lalo na kapag may mga sponsors na pumapasok, automatic, nagkakaroon ng opportunity, exposure, at syempre, financial support. Pero ayon sa ibang netizens, hindi raw laging ganun ang ending. May mga pagkakataon daw na habang tumatagal, unti-unting nawawala ang atensyon, hanggang sa tuluyan ka na lang maiwan. Dito ngayon pumapasok ang pangalan ni Viancy. Marami ang nag-aalala para sa kanya, lalo na't nakikita nila ang pattern na parang nangyari na noon. Hindi man eksaktong pareho, pero may mga detalye na kahawig, yung biglang pagpasok ng malalaking pangalan, yung mabilis na pag-angat, at yung pressure na dala nito. Kaya ang tanong, handa na ba si Viancy sa ganitong klaseng sitwasyon? At syempre, hindi mawawala si Edo sa usapan. Kapansin-pansin sa mga nakaraang pangyayari, tila nananatili siyang tahimik. Walang masyadong reaksyon, walang malinaw na pahayag. Kaya tuloy, mas lalong nag-iisip ang mga tao, bakit siya tahimik? May alam ba siya na hindi pa natin nalalaman? O pinipili lang ba niyang umiwas sa gulo? Sa totoo lang mga idol, sa ganitong klaseng issue, mahirap agad humusga. Hindi porket may pagkakapareho ay pareho na rin ang magiging ending. Pero hindi rin natin masisisi ang netizens kung bakit sila nag-aalala. Dahil kung may natutunan man tayo sa mga nakaraan, yun ay ang katotohanang hindi lahat ng magandang simula ay may magandang wakas. Kaya sa puntong ito, mas lalong nagiging interesting ang kwento. Ano nga ba ang tunay na nangyayari sa likod ng mga eksena? May dapat ba talagang ikabahala? O isa lang ba itong haka-haka na pinalalaki ng social media? Abangan natin mga idol, dahil siguradong sa mga susunod na kaganapan, mas marami pang mabubunyag. Segment 2. Mga idol, lalo pang umiinit ang diskusyon habang dumarami ang opinyon ng netizens. May mga nagsasabi na dapat daw mag-ingat si Viancy, dahil hindi biro ang pumasok sa mundo na may kasamang bigating sponsors. Oo, sa umpisa, parang ang sarap sa pakiramdam, lahat suportado, lahat nakaabang, parang ang bilis ng pag-angat. Pero ayon sa iba, dito rin nagsisimula ang pressure na hindi agad napapansin. Isipin niyo mga idol, kapag may malalaking taong nakatutok sa iyo, may kaakibat yan na expectations. Hindi pwedeng basta-basta lang, kailangan consistent, kailangan may maipakita, at higit sa lahat, kailangan mong panindigan ang tiwalang ibinigay sa iyo. At kung minsan, dito na pumapasok ang problema, kapag hindi na-meet ang expectations, unti-unting nawawala ang suporta. Kaya tuloy, may mga netizens na nagbabalik tanaw sa nangyari noon kay Erica. Hindi man natin alam ang buong detalye, pero malinaw sa kanila na may mga pagkakapareho sa sitwasyon. Yung biglang pagpasok ng opportunities, tapos kasunod nito ang mga issue at pagbabago sa takbo ng kwento. Kaya ngayon, hindi maiwasan ng iba na ikumpara, baka raw mauwi sa ganun din. Pero mga idol, may isa pang angle dito na hindi dapat natin kalimutan. Hindi lang si Viancy ang involved, nandyan din si Edo. At gaya ng napansin ng marami, nananatili siyang tahimik. Para sa iba, ito ay pagiging matured, pinipiling huwag palakihin ang issue. Pero para naman sa iba, parang may kulang. Dahil sa ganitong sitwasyon, inaasahan nila na magsalita siya para linawin ang lahat. Ang tanong ngayon, tama bang manahimik si Edo? O mas makakabuti kung magsalita siya para matigil ang mga haka-haka? Dahil habang wala pang malinaw na pahayag, mas lalong damadami ang speculations. At alam naman natin, kapag social media ang pinag-usapan, isang maliit na issue lang, pwedeng lumaki ng sobra. Sa kabilang banda, may mga supporters din na nananatiling positibo. Para sa kanila, iba ang kwento ni Viancy. Hindi porket may nangyari noon ay mauulit na ngayon. Naniniwala sila na mas matatag na si Viancy, mas handa, at mas aware sa mga posibleng mangyari. At baka nga raw, ito na ang pagkakataon niya para patunayan na kaya niyang baguhin ang ending. Kaya mga idol, habang wala pang malinaw na sagot, hati ang opinyon ng publiko. May nag-aalala, may nagdududa,
at may naniniwala. Pero isang bagay ang sigurado, habang tumatagal, mas lalong nagiging mainit ang usapan. At sa mga susunod na araw, posibleng may mga revelasyon na magpapabago sa takbo ng kwentong ito. Mga idol, habang patuloy ang ingay ng netizens, may isang mahalagang punto na dapat nating pagtuunan, ang tunay na kalagayan ni VNC sa gitna ng lahat ng ito. Dahil sa dami ng haka-haka, minsan nakakalimutan na natin na may totoong taong naaapektuhan sa likod ng mga usap-usapan. Hindi biro ang mapunta sa spotlight, lalo na kung bawat galaw mo ay binabantayan at binibigyan ng kahulugan. Ngayon, marami ang nagsasabi na kung totoo man na may bigating sponsors na pumasok, hindi ito agad dapat tingnan bilang negatibo. Sa totoo lang, malaking opportunity ito para kay VNC. Hindi lahat nabibigyan ng ganitong chance. Pero kasabay nito, kailangan din ng matinding pag-iingat. Dahil gaya ng sinasabi ng iba, hindi lahat ng tulong ay pangmatagalan, minsan, may kapalit o kondisyon na hindi agad nakikita. Kaya ang payo ng ilang supporters, huwag agad magpadala sa hype. Dapat marunong mag-manage ng expectations at hindi mawala ng focus. Dahil sa huli, hindi sponsors ang magdadala sa'yo sa dulo, kundi ang sariling diskarte, ugali, at consistency. Kung matibay ang pundasyon, kahit mawala ang suporta, kaya mong tumayo mag-isa. Dito rin pumapasok ulit si Edo. Marami ang umaasa na siya ang magiging gabay sa sitwasyon. Hindi man siya nagsasalita, posibleng pinipili niyang protektahan si VNC sa tahimik na paraan. Minsan, hindi lahat ng laban ay kailangang ipagsigawan, may mga pagkakataon na mas epektibo ang pagiging kalmado at maingat. Pero hindi rin natin may kakaila, may pressure na rin kay Edo. Bilang isa sa mga malapit kay VNC, natural lang na inaasahan ng publiko na may magiging papel siya sa kung anuman ang mangyayari. Kaya bawat kilos niya, kahit ang pananahimik, binibigyan ng kahulugan ng netizens. Sa puntong ito, malinaw na hindi lang ito simpleng issue ng sponsors o comparison kay Erica. Mas malalim na ang usapan, tungkol na ito sa tiwala, desisyon, at direksyon na tatahakin ni VNC. Kung paano niya haharapin ang mga pagsubok na ito ang magdidikta kung saan patutungo ang kanyang journey. Kaya mga idol, imbes na agad humusga, baka mas mabuting obserbahan muna natin ang mga susunod na galaw. Dahil sa bawat kwento, may mga bagay na hindi agad nakikita sa umpisa. At minsan, ang inaakala nating problema, yun pa pala ang magiging daan para sa mas malaking tagumpay. Mga idol, kung babalikan natin ang mga nakaraang pangyayari, dito na talaga nagiging mas intriguing ang lahat. Dahil kung matatandaan ninyo, sa mga naunang vlog at eksena, maayos naman ang samahan, walang tensyon, walang isyung mabigat. Makikita pa nga na may respeto at magandang komunikasyon sa bawat isa. Pero ngayon, parang biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ano nga ba ang tunay na dahilan? Ito ngayon ang kinakapitan ng netizens, yung biglaang pagbabago. Mula sa pagiging tahimik at maayos, naging usap-usapan at puno ng duda. May mga nagsasabi na baka may mga bagong taong pumasok sa eksena na nagdulot ng impluwensya. Yung tipong habang dumarami ang nakikialam, mas nagiging komplikado ang sitwasyon. At dito na pumapasok yung issue ng bigating sponsors, dahil hindi lang ito simpleng tulong, kundi may kasamang pressure at posibleng control sa direksyon ng mga nangyayari. Kaya tuloy, may mga haka-haka na baka unti-unti nang nawawala sa sariling desisyon si VNC. Hindi man natin masigurado, pero ito ang nakikita ng ilang netizens, na parang may mga galaw na hindi na katulad ng dati. At kung totoo man ito, malaking bagay yun. Dahil kapag nawalan ka ng control sa sariling path, doon nagsisimulang magulo ang lahat. At syempre, hindi mawawala ang tanong tungkol kay Edo. Bakit hanggang ngayon ay nananatili pa rin siyang tahimik? Para sa iba, ito ay isang paraan para hindi napalalain ang sitwasyon. Pero para sa iba, parang kulang, dahil sa ganitong pagkakataon, inaasahan nilang magsalita siya para ipagtanggol o linawin ang lahat. Mas lalo pang umiinit ang usapan dahil sa mga komento na lumalabas online. May mga nagsasabing, nako, ganito rin ang nangyari dati, kaya tuloy, hindi maiwasan ang comparison. Pero mga idol, tandaan natin, hindi lahat ng kwento ay pareho ang ending. Kahit may pagkakapareho sa simula, nasa tao pa rin kung paano niya ito tatapusin. Sa ngayon, masasabi nating nasa critical point na ang sitwasyon. Isang maling hakbang lang, pwedeng lumala ang issue. Pero kung magiging maingat at matalino ang mga desisyon, posible pa rin itong maayos. Kaya ang tanong, ano ang susunod na mangyayari?
May maglalakas loob na ba magsalita? O mananatili itong puro haka-haka? Isang bagay ang sigurado mga idol, habang tumatagal, mas lalong nagiging seryoso ang usapan. At sa mga susunod na kabanata, posibleng dito na natin makita kung saan talaga papunta ang kwentong ito. Mga idol, sa dami ng usap-usapan at kanya-kanyang opinyon, isang bagay ang malinaw, ang kwento ni Viancy at Edo ay nasa punto na kailangan ng linaw, hindi lang haka-haka. Habang patuloy ang ingay ng netizens, mas nagiging mahalaga ngayon ang tamang komunikasyon at pag-unawa. Dahil kung hahayaan lang na puro duda ang umiikot, posibleng mas lumaki pa ang isyu kaysa sa tunay nitong anyo. Sa totoo lang, hindi natin pwedeng agad husgahan si Viancy base lang sa mga nakikita natin online. Oo, may mga pagbabago, may mga detalye na nakakapagtaka, pero hindi ibig sabihin ito ay pareho na agad ang magiging kapalaran niya sa mga nangyari noon sa iba. Bawat tao may kanya-kanyang journey, at nasa kanya kung paano niya haharapin ang mga pagsubok na dumarating. Ganon din kay Edo, ang pananahimik niya ay pwedeng iba-iba ang ibig sabihin. Maaaring pinipili niyang protektahan ang sitwasyon, o baka hinihintay lang niya ang tamang oras para magsalita. Hindi natin alam ang buong kwento, kaya mahalaga na hindi tayo basta-basta mag-conclude. Para sa mga supporters, ito ang panahon ng pagiging kalmado at mapanuri. Kung totoo man ang mga kinakatakutan ng iba, mas makakatulong ang maayos na pag-uusap kaysa sa pagpapalala ng issue. At kung hindi naman ito totoo, mas lalong dapat nating iwasan ang pagdagdag ng maling impormasyon. Sa huli, mga idol, ang tunay na laban ay hindi sa social media, kundi sa kung paano nila haharapin ang realidad sa likod ng kamera. Sana, sa pag-uwi ni Kailan Gaprab at sa mga susunod na araw, magkaroon ng maayos na pag-uusap para malinawan ang lahat at matapos na ang mga haka-haka. Kaya manatili tayong nakaabang, pero manatili ring patas sa pagtingin. Dahil minsan, ang kwentong akala natin ay puno ng problema, yun pa pala ang magtatapos sa maayos na paraan. Ako si Kuya Ers, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang updates. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga idol.